ni Maui, 5K na utang mo sa kanya, hindi makabayad at bahay ni PRRD, pairalin mo daw peso for PRRD, sampalin mo sa kanya, sabi ni, hindi ko alam dyan kay hindi ko alam dyan kay, bakit siya nagfi-feeling na meron akong utang sa kanya? Ganito kasi yan. Sunogin kita ni Bag. Si Maui, actually, papakulong ko yan si Maui. Intay ka lang. Papakulong ko yan si Maui. Itong si Maui, poor yan. Wala man talagang pera yan eh. Wala man talagang pera yan. Ayan, binayaran yan para mag-rally-rally. Yung EDSA Friday group na ginagawa nila noong 2024 from after nung Kadayawan, nagpasimula ng EDSA Friday group si Pebbles Salakera. Okay? Si Pebbles Salakera, around August, bumaligtad. Okay? Ang talagang dapat babayaran ng politiko para mag-rally-rally, si Pebbles Salakera. Ito si Pebbles Salakera, to be fair sa kanya, hindi niya kinuha yung bayad. Kasi at that time, bumaligtad na siya. Nag-BBM na siya. Bumalik na siya kila Bongbong at Lisa. Okay? So ngayon, ang handler nito ni Pebbles Salakera, si Madam Ellie. Si Madam Ellie, ito, operator talaga yan. May mga hawak talaga na vloggers yung mga yan. So magkaibigan yan, si Pebbles Salakera at si Madam Ellie. Okay. So ngayon, si Pebbles, hindi niya na tinanggap yung bayad sa kanya. Okay? Hindi na kanya tinanggap yung bayad sa kanya nung politiko na yon para mag-EDSA Friday group. Okay? Kanino niya binigay? Binigay niya kay Maui Spencer. Okay? Binigay niya kay Maui Spencer. So ngayon, ito si Maui Spencer, kaya tumatanggap yan ng pera para mag-rally. Kasi yung platform ni Maui, ang tagal-tagal niya nang nagva-vlog. Siguro, hindi niya masustain yung kanyang vlogging career kasi wala namang nanonood ng vlog niya. Ganyan. So ngayon, ini-start niya yung EDSA Friday group. Okay, siya yung nag-sustain ng EDSA Friday group. So yung mga kasama niya dyan, ni Maui, yung sinasabi ni Maui, ay, kawawa naman ako, wala akong pera. Bayad po siya dyan. 400K ang bayad sa kanya dyan. Oh, ang laki! Nasaan beshi? Okay na, so ngayon, noong nagkaroon ng maisog, nung July, eto bago pa lang mag-ano ha, this is August moving forward. So yan, may pera na si Maui niyan. Kasi binabayaran na siya para doon sa EDSA Friday group. Bago siya nagkaroon ng pera na yan, nung nagkaroon ng rally sa Hong Kong, maisog, okay? Etong si Pebbles at saka si Maui, bilang mga walang perang nilalang, okay? Bilang walang perang nilalang, binibigyan lang yan ng pera ni Maharlika. Okay? Binibigyan lang yan ng pera ni Maharlika. So ngayon, itong si Maharlika, meron siyang kaibigan. Yung kaibigan niya, ang pangalan nun, si V. Si Vivienne. Nilaglag na niya, kaibigan niya yan. Best friend yan ni Maharlika, kaibigan niya ni Maharlika. Best friend mo yan, nilaglag mo. Si Vivienne, di ba ang pakilala nga niya dyan, manager niya yan? Umanap ng paraan para si Maui at saka si Pebbles Salakera makasama sa Hong Kong. Okay? Si Maharlika magpapadala ng pera kay Vivienne. Kasi si Vivienne nagsusulisit ng pera para merong pamasahe si Maui at saka si Pebbles Salakera. Okay? Si Vivienne na nagpresenta doon. Okay? Si Vivienne na nagpresenta doon. Ngayon, ito si Maharlika nagbigay ng 10,000 pesos. Pocket money or pandagdag para dun sa hotel, sa airplane ticket ni Maui at saka ni Pebbles Salakera sa Hong Kong. Yung maisog Hong Kong, okay? So ngayon, itong si Vivienne, ayaw niyang tanggapin yung pera directly sa kanya from Maharlika. So si Maharlika, ang ginawa ni Maharlika, sa akin niya pinadala yung 10,000 pesos. Okay? Yung 10,000 pesos na yon, yung pera na yon, hati si Pebbles at saka si Maui. Okay? So ngayon, yung 10,000 pesos na yan, binigay ko kay Vivienne. Kasi si Vivienne naman talaga yung nangongolekta eh. Pinadaan lang sa akin yun. Okay? Pinadaan lang sa akin yung pera na yun. Ngayon, yung 10,000 na yan, kinonfirm na sa akin ni Vivienne na natanggap niya. Okay? At later on, binigyan nga niya ng pera yan si Maui at saka itong si Pebbles Salakera walang binigay sa pagdating akin. sa Hong Kong.
Wala na. So ngayon, itong 10,000 na to, dahil narinig siguro nito ni Mawing tanga, dahil si Maui po, si Julius Meranio po, ay meron kapansanan sa pag-iisip. Ayos Ganyan nung na. narinig niya na, Parang ha? Yung 10,000 hati pala kami ni Pebbles doon, edi 5K yung Live. akin dyan. So hinahanap niya na ibibigay ko sa kanya, ba't niya ibibigay sa'yo? Tanga ka. Pinapabigay yun ni Maharlika kay Vivian, hindi naman sa'yo. 'Di ba? Nakapunta ka na ng Hong Kong ng libre, nabigyan ka na ng pera, tapos naghahanap ka pa ng 5K sa akin? 'Di ba? Anong klaseng utak meron ka, Julius Melanio? Ngayon, ikaw, Mas Julius matalas Melanio, na aka utak Maui kesa sa'yo. Spencer, ang asikasuhin mo ay ang pagliliquidate ng pera na tinanggap mo doon sa rally sa EDSA Friday Group, at yung rally sa EDSA nung November. Dahil ang dami niyong perang nakuha, hanggang ngayon dami hindi lang. mo naliliquidate. Okay? Wow. Noong kayo ay nandun sa EDSA, no mga panahon na yon, naka-check-in ka doon sa hotel, doon sa may Robinsons. At Yung mahal na hotel doon. Natatawa ka. The Invento. entire time na nandun kayo, naka-check-in ka lang doon. Wow. At hindi ka naman nagrarally. Saan mo Wow. ginamit yung mga perang nakuha mo sa pang-check-in nyo sa hotel? Kung saan doon kayo tumatambay nila 167? Alam namin yan kasi nandun kami. Ay. Tapos na, Beshi. At ang tumatanggap ng pera para sa rally noon Hindi ay pa. si Channel 167 at yung GQ Shargem. Ah! Invento. Meron po kaming mga resibo niyan. Be, labas mo nga. Biruin mo. Yung siya yung sampid. Sorry, lalaki pala si Maui. Di ko talaga kilala yung Maui. Bakla yung Maui na yan. Trans. Akala ko to. Trans yung Maui na yan. So, yon, okay? Yun po yan. Okay, paulit-ulit tayo. Okay, paulit-ulit tayo. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, kung meron po mga libelous post ang mga taong ito, okay, maaari lamang po na i-screenshot at i-send ang link para po maisama po natin sa mga susunod na aksyon na dapat nating gawin. Ito Eh, po, screenshot. Ay, paano mga video? Tatanggapin mo mga video? Let me know, padalang kita. MNR. Yes. MNR, wala akong kopya ng video na yan. So maybe I'll do a vlog. Kasi di ko nga pinapanood yan si Beshi. Mm. Kapag may nag-send lang sa akin ng mga paninira niya, at dinanahan akong manood, di saka ko malalaman. Pero I don't have a copy of this video. I-send mo sa akin para mag-vlog. Bigyan kita I ng have link it. ng ng Google Drive ko. Bigay ko sa'yo. Got it. Okay. So, total 167, ikaw naman na magsisend sa akin. Unang tanong ko sa iyo, naka-check-in ba ako sa sinasabi niyang hotel? Hotel? Hindi, naka-check-in daw ba ako dun sa hotel na tinutukoy niya na tinatambayan mo? Hindi. Miss GQ. Mm. Becky, sunog. Doon pa lang sablay ka na eh. Dyan. Secondly, Beshi, sinong politiko ang tinutukoy mo na nagbigay ng 400K and instead na tanggapin ni Pebbles yan, since bumaliktad na, ay sa akin na lang binigay yung 400K at ako na yung nag-take over. Ikaw, ikaw libag, walang dahilan para pagtakpan ako ni Pebbles. Kung si Pebbles may inirefer na politiko sa akin na willing magbayad ng 400K, ilalaglag na ako ni Pebbles dahil ngayon magkaaway kami. So, sino? Pero nagbigay na ng statement si Pebbles dyan, di ba? Sabi niya, this will be the first and the last na makikipag-coordinate ako dyan sa issue na yan. Wala akong na-receive na pera. Iyon ang sinabi ni Pebbles noon, nung nagbigay siya ng statement. Tama naman yung sinabi ni Prinsipe Isa, no? Dahil kung may politikong involved, di matagal nang nilaglag ni ni Pebbles. Diba? And also, Bechi, yung mga pinagsasabi mo, ikaw ang dapat sampahan ng kaso. Ano yan? Ebidensya yan. Pati gusto mo, pati link. Oo, ipunin natin yan. Wala akong copy yan eh. Or kung meron man, baka natambakan. May library din ako niyan. I think, pero send mo ulit. Kasi hindi ko na i-vlog yan eh. And mga kababayan,
And mga kababayan, ibabalik ko yung, bigyan ko rin kayo ng konting sagot dun sa sinasabi niyang 10K, ano? Kasi bakit kailangan ikaw lagi ang involved sa fiscal aspect ng mga event? Bakit kailangan dumadaan sa iyo ang pera? Sikretong binigyan kami ni Miss Maharlika ng 5K na yan, ng 10K na yan na paghahatian dahil ayaw nga niyang ipaalam na tumutulong siya sa amin. Sikreto niyang kami bibigyan ng panggastos. At sabi mo doon sa Vivian ibibigay, bakit kailangan dumaan sa'yo? At bakit Kaya nga. ayaw tanggapin ni Vivian? Eh siya nga yung humahawak ng pera. Akala nga namin manager mo yan eh. Hindi, yun nga pakilala niya, di ba? Bakit kada event, halimbawa, hindi naman siya kasali sa EFG, bakit sa kanya dumadaan ng pera? Yes. Saling pusa Saka- lang naman siya. Dagdagan ko pa, ito, sabi nga ni Ma'am Susan, no? Bakit hindi niya mabanggit-banggit yung pangalan ni Sir JM? Di ba, Yes. sinabi na ni Sir JM, di ba, na isa siya sa founding member, di ba? Pati si founding St. Peter individual. affected na, oh. Sabi ni St. Peter, lifetime. Beshi, libag, halika na. Takot ka ba, Beshi, kay Sir JM? Kaya hindi mo mabanggit-banggit ang pangalan ni Sir JM? Shout out kay Ate Susan at sa mga mawinyas na nanonood. But since nabanggit mo yan, Ate Susan, hindi kaya yan ang ginamit na paninira ni Libag sa akin? Kaya nagalit sa akin si Sir JM? Hindi kaya nakumbinsi niya si Agent Morales na meron talagang politiko na nagbigay sa akin ng pera ng 400K para mag-rally dyan. And then hindi ko ginagamit para sa for every Friday. Or maybe naghihinala si Agent Morales. 167. Hindi ka kaya nakumbinsi ng paninira na ni Libag nung Ako, simula? naniniwala ako na, Pero ginagapang nila si Sir JM. Yeah. Yes, Eminor. Maraming naniniwala ang mga followers ni Libag yung mga sinabi niya. Kaya kailangan i-vlog mo yan, Maui. Sagutin mo yan. At saka Eminor kasi Team Alindog at saka sa mga nanonood nakikinig sa amin. Pwede kasing nag-isip si Agent Morales, bakit every Friday si Maui ang nag-treat ng aming dinner? At itong Maui, maarte pa, ayaw doon sa food court. Gusto kahit papano sa isang resto na may pangalan, masarap ang pagkain. Bakit may pera ang Maui? Ang sinasabi ng Joey, patay gutom na bakla ito. Na kung hindi pa inilibre sa Hong Kong, hindi makakasurvive sa Hong Kong. Walang pera daw. Hindi kaya may pera talagang na-receive ang Maui na 400K at yan yung ginagastos niya every Friday para sa panlilibre sa mga uma-attend sa gathering sa EDSA. Ako ang na-observe ko diyan, totoo yung yung may gumagapang kay Sir JM na bine-brainwash Kasi napansin ko ang tawag nga sa kanya ni Elta nga, Tito. Uncle, Tito. May tanong si Blos Comin. So who is receiving the fund na pang EDSA? Wala nga Yun nga yun ang problema. Nagtataka nga kami. Kung may pondo sana, di sana sinabi mo sa amin, Beshi, nang malaman namin at nang makuha na namin. Kasi ang dami naming abono. Kasi syempre may mga mga kababayan, may mga magsisend naman diyan sa GCash. Kasi ilan kaming vloggers ang nandun. Ilang vloggers kami, pagpalagay mo 100 vloggers. Alam niyo, nakita ko talaga yung mga nagla-live ng mga vloggers doon, 167, di ba? Kita mo rin, di ba, yung mga kilalang vloggers. Yung mga kilala. Dyan, grabe. Grabe yung mga pakulay, yung mga super chat na yan. Syempre yung iba, magtatanong, GCash mo, vlogger, pahingi, sisend na lang namin directly sa iyo para may pambili kayo ng makakain dyan. May mga nagsisend din, mga kababayan. Pero syempre, lahat ng mga dumadaan sa akin, at kahit na hindi nga ako nag-live doon kasi kita ko lumilipad talaga, dapat ka di ba, 167, dapat talagang tutok tayo sa pagla-live para umuulan ng pakulay, di ba? Pero hindi, parang 2 days lang ako nag-live doon, tapos aligaga na nga ako doon, hindi na ako nag-live. Mga pa isa-isang oras na lang. Ang daming nagpapadala ng pagkain, ng tubig, tapos yung pagkain, tubig, kailangan namin i-distribute. So, paano kami makapag-live? Ako nga, pagka-live ko, dumating yung pagkain ni Miss Cathy Binag.
sinalubong Iwanan namin. mo na, iwanan mo na lang doon pinatay ko na yung live ko, tapos tripod mo. nag-distribute pa kami ng pagkain. Oo. So again, yung mga yung mga pinapadala nyo na yan through GCash or maybe money remittance, may nagre-receive niyan. Sina Miss Marlica. At ang alam ko, wala pang 100,000 yun, di ba? 167? Wala pang 100,000. Oo, wala pang 100,000 lang sana pesos. Oo. Ayun yung mga pinagsama-sama namin ni 167 tsaka sa akin. Kasi hindi nga kami nagpakatutok-tutok dyan mga kababayan ng pagla-live. Ako, pa isang oras, 2 oras. Noong first 2 days, tinry kong 6 hours. Pero since marami kami iniintindi, kung napansin nyo, everyday parang 1 hour lang. Minsan may araw nga na hindi ako nagla-live. So, kaya hindi kami talaga tumabo dyan ng bongga. Pero alam niyo yung ibang vloggers doon, lalo yung mga kilala. Sino ba yung mga kilala doon? Si Badong Aratiles, isa yan. Sino itong kaibigan ni Vivian Velez? Na vlogger? Alam mo, basta nandoon sina BMR, nandiyan sina si BMR, kilala rin yan. Si Bisdak, ayan si Bisdak, di ba? Marami pang mga vloggers doon na tumabo talaga, mga kababayan, ng pakulay at padala. Pero hindi namin kinakalkal yun. Walang kalkalan. Karapatan ng followers nila yun na magbigay sa kanila at bahala na sila. Minsan din namin nabanggit yan, till now. Oo. Kung paano nila gagastusin yung mga pinapadala sa kanila directly or sa live nila. Pero itong libag na to, talagang ako yung binalahura ng todo-todo. Kasi nga, isa ako sa vloggers na nandyan every Friday. So yan. Okay, so alam ni na Miss Marlica kung ano yung pinapadala sa amin, may mga screenshots din sila. Ate Marlica, may nagsend sa GCash ko, ito yan, ito yung amount, 500, may nagpadala 50, o may remittance, 5,000, ganyan. Alam ni na Miss Marlica yan. Kasi si Miss Marlica umami na nga eventually, di ba, na part siya, isa siya sa malalaking tao ng EDSA Friday group. Kahit wala siya sa Pilipinas. Sa nag-found. Naging kaya founding kaya ikaw Libag, of all people na magko-question kung may ibinulsa ako or itinakas ako, number 1 na magko-question sa akin dyan, si Agent Morales. Also, si Miss Marlica. Plus, hindi ako ang hindi ako ang humahawak ng pera. I have my own money. 167, naalala mo, pinakita ko sa iyo kung magkano yung earnings ng YouTube ko one time. Yes. Tanda mo yes. Kaya nga nabanggit ko nga yan sa mga previous live ko. Sabi ko, puta, hindi ka pa kilala, Beshi, hindi ka pa tao, hindi ka pa kilalang vlogger sa Pilipinas. No, nasa DWIC na si Principe Isa. Nasa media na. Hindi ka pa sumisingaw diyan sa Maisog, Hong Kong. Hindi ka pa nga kinaladkat ni Pebbles yan, hindi ka naman makakarating diyan no? Yeah. Sabit ka lang naman matagal nang bumabiyahe ang Principesa kung saan nagpupunta. Paano mo sasabihin na na walang pera si Maui? Wala man pera si Maui, maraming tumutustos kay Maui. Kung alam at saka hindi lang yan 167, kung napapansin niyo mga kababayan, tamad talaga akong mag-live. Hindi ako, pinipilit ko mag-araw-araw, pero may mga times na hindi ako, kapag hindi ko feel, hindi ko pinipilit ang sarili ko. Tanyo, ganyan. But, kapag sinipagan ko, nagsaspike naman talaga, nakasalalay nga talaga sa ating mga vloggers, ang ikalalaki or ikaliliit ng income natin Diba? Magsipag ka lang, lalaki. Kung naalala mo 167, nasa 5 figures, 6 figures ang pinakita ko sa iyo sa isang monthly, tawag dyan, yung monthly income ko sa YouTube. 6. Oo, naalala ko yun mga kababayan na may isang buwan, may isang specific month na umabot ako ng 100,000 pesos for just a single month. Dahil 150. lang sa sabi mo na yung totoo, 150. 150 ba? Sabi mo na yung totoo, 150. Oo. Tsaka alam din yan ng mga ate ko, pinapakita ko sa kanila. Isa sa mga ate ko, nakita niya na umabot ako ng 100,000 pesos for a certain month. Kasi halimbawa, December, November, matao yan, no? Mga tao. Even if it's holiday seasons, na parang may oras silang manood ng mga vlog, tumataas yung mga views natin. At sa mga views na yan, lumalaki rin. So, kung ganyan na malaki, wala naman akong jowa, wala akong pagkagastosan yung mga kababayan.
So nagagamit ko yan sa EDSA. Kaya ikaw, Beshi, huwag mo sasabihin patay gutom ako ha. May buwan na matumal ang vlogging, totoo yan, like month of August, no? Ina-Agosto, may kasabihan ng ganyan. Damay pati mga vloggers. Kapag walang masyadong ganap sa politics, talagang nga rin ang views. Kaya kung may araw na wala akong income, di nga, purita lulu, poor. Pero kapag peak season naman, di sagana. Kaya Beshi, alam mo yan, vlogger ka kaya lang, syempre, hindi mo sasabihin yan na ikaw nga, mataas naman ang views ng vlog mo. Kumikita ka sa lahat ng platform. Ako sa YouTube lang, hindi ako kumikita sa Facebook. Ikaw, you have multiple streams of income. May printing business pa kayo. Plus, maybe nagbibenta ka ng mangga, lalo na nung elections. Talagang feeling ko, milyonarya ka na nga nag-iimbento ka lang talaga ng kwento. Demonya ka kasi. Ito, prinsipe nandito pa si Ma'am Parvina, di ba? Ano masasabi mo, Beshi? Hello, Ate Parvina. Hello sa mga nasa Japan. Yan si Ate Parvina, isa sa mga nagsaspoil sa Poncho Pesa. Di ba? Oo. Alam mo sabihin, go ahead, MNR. I-play ko muna isa pang video. Video, yung kay Portis, no? Mahalaga yan. Why do you keep extending your campaign when you said it is urgent to bring PRRD home? Di ba tanong natin yan? Oo. Yes, sunog. Good Shout out, question. Portis. Shout out. Pakinggan natin. Urgent nga. Kaya nga, dapat extend hanggat hindi sila kumikilos. Anong problema mo, Oh my Vance? God. Unang-una, kasali ka ba sa campaign? Kung hindi ka kasali, wag kang humirit. Kung hindi ka pumirma, wag kang humirit. Ano yan, MNR? Ano tawag dyan? Ano yan, MNR? Anong fallacy yan? Ang tawag dyan is bulverism. Pinulverize. Oh my Yeah. God. Ano? Ang Pulverism? tawag talaga dyan sa logical fallacy na yan is bulverism. In other words, kinikriticize niya yung nagtanong instead na i-address yung tanong. Yeah. Deflecting. Oo. So, can you imagine na sinabihan na siya ni Sarah, ano ba talaga yung petition nila? Kailangan i-file na nila kasi sabi nga ni Sarah, parang kumbaga yung edad nga ni Duterte parang delikado na. Ano ba niya yung petition nila? Kailangan na nila i-file. So, When you said it is urgent to bring PRRD home, urgent naman talaga. Lagi siyang galit. sabaw siyang Kala ko saan sumagot. gano'n sa kanto, no? Hindi niya alam kung paano sagutin yung tanong na yan. Oo. Nga pala, baka nabati niyo na ba si Ma'am Hanilet? Birthday niya ngayon. Nabati namin kanina. Binati na namin ng happy birthday si Miss Hanilet. Happiest birthday, Ma'am Hanilet Avancenia. At para po sa mga nanonood dito sa Team Alindog and of course sa Team Alindog rin, alam mo ba, Beshi, kung ano ang sinabi ni Ma'am Hanilet patungkol sa papirma-pirma mong yan? Ay, oo nga. Let's Sandali. Bago mo yan sabihin. Meron pa akong ayaw batiin. Ayaw kong batiin si Pamignano, si Val Pamignano ng happy birthday today. Huwag natin siyang batiin. Wag na yan si Flavio. Wala naman siyang pasapageti. Sana si Ma'am Hanilet magparamdam naman ng pang-spaghetti natin. Ma'am Hanilet, I love you. Ayan, Okay. continue Maui. Ano yung sinabi about the campaign? Well, I think nagpapasalamat din si Ma'am Hanilet hindi lang sa mga bumabati, but doon sa ibang mga vloggers na dati ay nagkikriticize sa kanya dahil nga na-impluwensyahan ni Libag, pero ngayon ay parang natatauhan na. May isa daw vlogger na parang kumambyo na, parang natauhan nga sa paninira ni Libag. So, parang bumalik yata sa appreciation sa common law wife ni PRRD, humahanga na ulit or nagsasorry yata kay Ma'am Hanilet. Aside from Chupanga. Okay? So, Libag,
Oo, meron pang isa yatang vlogger na may kapangitan na para nag-sorry kay Ma'am Hanilet. So alam mo ba, Libag, kung mapapakinig mo to or maybe kung may mga mata dito si Libag, no, is a screen record nyo ito. Alam mo ba kung ano ang sabi ni Ma'am Hanilet sa papirma-pirma mo? Oh, walang mangyayari sa papirma-pirma mong yan at papalpak yan at walang maging achievement yan dahil punong-puno ka ng kabulshitan. Aray ko. Bullshit ka raw, Libag. Gusto mo ng proof? Kaya kong isend sa'yo. Kung gusto mo. Dito Siyempre, na lang. sabi ko, Punong-puno ka ng kabulshitan. Yan ang sabi. I-post mo para i-share namin. Ikaw yan, di ba? Pertaining to you. I think nag-post ako niyan like a week ago. Pero magpo-post ako ulit. Babatiin ko si Ma'am Hanilet tapos i-shoutout ko si Libag na Libag, punong-puno ka raw ng kabulsitan. Kaya papalpak yung papirma-pirma nyo. Or walang mangyayari sa papirma-pirma mo. So sa madaling sabi, Libag, hindi kung talagang totoo ang goal na gustong mapalaya ng pirma-pirma na yan, hindi talaga dapat ikaw ang frontliner niyan. At hindi ikaw ang dapat mukha niyan. Dahil you're a shit, Libag. Taking Duterte supporter ka. Oh, di ba? Common life. Pamilya ni PRRD yan. Common life. Yes. No other than Ma'am Hanilet ang nagsabi niya. Biro ko You're a yun. shit. Hindi ko karibal si Ma'am Hanilet, biro lang po yun. Love you, Ma'am Hanilet. Pinapanood po tayo, Mother Tusha. Araw-araw yan. Biro ko lang yung kay Ma'am Hanilet. Alam naman niya yun. Love you. Ako namimiss ko si Ayan. Madam Hanilet na nagsasalita sa social media. Kasi siya talaga yung nagsasalita na yung galing puso ba, yung real talk talaga. Sayang, hindi na siya nagsasalita. Yeah. Gusto ko lang i-highlight itong yung may nagko-comment kanina na wala na nga yung comment eh. Ito yung pinost mo sa comment na kinatigan. Kasi si Beshi, hindi maintindihan kung ano ibig sabihin ng kinatigan and then dismissed. Dinugo ako ron. Ay nako, Beshi. Pero di bali, Beshi, hahawakan ko pa rin ang kamay mo. Hawak kamay. Hawak kamay tayo, Beshi. Sa mga nanonood sa Team Alindog, kung kayo ay may mga kakilala na or maybe kung mas maganda na mag-post din kayo sa social media na yung mga nakapirma, lalo na kung kakilala nyo, ay pag-ingatin nyo. Kasi mukhang magagamit yung mga dalikom ng impakta na mga pirma sa napakaraming bagay. Kung hindi magagamit, mukhang magagamit pa sa mga susunod na panahon at baka ipagbili pa yan. So, pag-ingatin nyo, siguro paggawa nyo ng paraan kung ano ang dapat nilang gawin na mabawi or whatever. Kasi delikado po talaga yung ginagawa ng mga manlolokong yan sa mga Pilipino. Yun lang po.